Mahiwagang alamat ni Papa Carlo! Makinig na at maupo. Isa na naman kwento ang ating matutunghayan. At malalaman natin kung ganito pala ang pinagmulan nito. Ito natin malalaman. At ang alamat na ito ay ang alamat ng pating! Ang alamat ng isda na hindi tinatamblan ng bala. So dito nagsimula yan kung bakit naging pating yan. Noong unang panahon, Papa Jepoy, may isang mayamang Palaweno na kilala sa pagiging gahamang usos or osorero. Siya ay si Kablan na lagi nang gustong pagtubuan ang lahat ng kapitbahay na mangingisda sa kanilang komunidad. Kablan, pangalan? Kablan. Oh. Sa sobrang pagpapatubo sa perang ipinauutang, galit na galit ang mga mangingisdang hindi makapalag sa kaswapangan ng kanilang kababayan. Patungers pala to, no? Oh, mga patong. Kumbaga. Eddie to. Si Eddie at saka si Patty. Galit na galit sapagkat baon sa hirap ang lahat. Napipilitan silang maging sunod-sunuran sa napakatakaw na mga ngalakal. Tanging si Kablan lang ang may tindahan sa kanilang komunidad. Binabarat niya ang mga paninda sa syudad. Pinagbibili niya ito ng mas mataas na patong sa mga pobreng mangingisda. Hindi sila makaangal, Papa Jepoy, sa hindi makatarungang pagpapautang. Kumbaga, kasi wala sila eh. Papautang nga, pero sobrang taas ng patong. No choice ka eh. Kasi siya lang meron eh. Oo, siya lang meron. Mahusay na mahusay kumita ng pera itong si Kablan. Madali ka nitong bibigyan ng paninda kung may sarili kang bangkang paghahanguan ng mga huling isda sa karagatan. Mas malaki ang bangka, mas malaki ang huli, mas malaki ang huli, mas marami rin ang panindang maipapautang sa'yo. May nag-message dito. Ano daw yung mga isda na binibenta niya? Ano-anong mga isda? Iba-iba yan eh. Ano? Ha? Tawag nito? Manok. Ostrich. Pato. Sigurado ka mangingisda yan? Liempo. Ha? Oo. Nagbibenta ng liempo, mangingisda? Bibe. Diyos ka! Meron pa tupa. Meron siyang mangingisda, may tupa. Meron. Ay, ito na naman tayo. Akala ko maayos na. Maayos na. Sige. May manok, may tupa, may baboy. So, isang magdadapit hapon habang nagpapasasa si Kablan sa marangyang hapunan. Isang uugod-ugod na matanda ang kumatok sa kanyang bahay, Papa Jepoy. Tok, tok, tok. Ako'y kakatok. Anong sabi? Anong sabi sa kanya? Anong sabi? Sinasabi ko sa'yo Abby, pag di mo to pinanindigan, hahantingin kita sa Tomas Morato. Naku, patay tayo dyan. Hey. Nagugutom ako. Maaari po bang makahingi ng sobra sa hapunan mo? Aba, oo. Yun lang pala. Nakakunot yung noo ni Kablan. Sabi niya, oo, pero nakakunot yung noo. Pero sa isang kondisyon, sabi niya, kailangang bayaran mo. Oo, pero kailangang bayaran mo. Pagkain ko, katapat ng pera mo. Basta may tutubuin ako, lahat areglado yan. Kung wala kang pera, umalis ka na dyan at baka hindi ako makapagpigil sa'yo. Ganun pa, sabi Papa Jepoy. Pera-pera pala to. Oo. Bibigay naman daw, pero katapat pera. Sabi ng matanda, maawa kayo.
Hindi ninyo madadala sa hukay ang yaman ninyo. We. Kami win. Si Clarin pala yun. Kaya pala nagtataka yung mga isda, ba't tumatandang ito? Walang ilong. Walang ilaw. Kalbo. Gami-hami win. Dami-dami, wait. Nagalit. Ubos ang isda. Sabi niya, aba, makulit tong matandang to. Lumayas ka dito. Doon ka sumisid sa dagat. Check na may isda kang mahuli doon. Lumayas! Sabi niya, at pinagtulakan ni Kablan yung kaawa-awang matanda. At napasubsob itong matanda sa malaking tawag nito, bato. Tinamaan, nabukol yung matanda. At sa tulong ng mga batang nagsilapit, ang matanda ay nakatindig naman. Tinulungan. Napansin ng mga paslit ang nanghihinang matanda. Nagpasama ang matanda sa bahay-bahay at nagbabala ito. Ano sabi? Na darating. May darating. May kakatok. May darating daw. May kakatok sa Kumanda. mga bahay-bahay. Kakatok. At sasabihin, Ano sabi? ha? Ano sabi? Sinasabi ko sa'yo, Abby, pag di mo to pinanindigan, hahantingin kita sa Tomas Morato. Si F. Abby? Babi. Darating si F. Abby? Darating si F. Naku, Abby. daming tao niyan. Dami tao. Hey, Bamboy. Babaero pala tong mangingisda. Babaero. Binalaanan niya yung mga bata. Sabi niya, sabihin niyo doon sa kabahayan na merong darating na malakas na lindol sa kapatagan. At ang mga lupa ay magbitak-bitak sa kapaligiran. Kaya umayos kayo. Ayusin ninyo ang inyong mga sarili. Matapos magbabala ay itinaas ng matanda ang baston. Tinaas niya yung baston, Papa Jepoy. Nung pagtaas niya ng baston, humati yung dagat. Ayun pa si Boy. Si Moses yun. Humati yung dagat. Ginawa mo 10 commandments. Ayusin mo. Teka lang, di ako handa doon. Hindi ako handa. Si Moses, yung matanda. Humati yung dagat. Ginawa mo 10 commandments. Sigurado ka. Humati yung dagat. Di ba yung mga paninda ni ano? Tapos? Di ba yung mga paninda niya may tupa, may baboy, may Lumabas sa dagat? lumabas na sa dagat, dumaan doon. Wala mo yung bat. Ginawa mo 10 commandments. So in short, makapangyarihan yung pinagmalupitan niyang matanda. Oo, makapangyarihan pala yung yung matanda. So pinarusahan siya. Oo. Yun, nung tinaas niya yung baston, Papa Jepoy, namangha ang lahat. Dumilim ang langit. Dumilim. Tapos may lumabas na bola. tapos May lumabas na bola, paikot-ikot. Tapos may ilaw. tapos Tumugtog. Tugs, 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 tugs. si Heb Abi nga talaga nandyan. May disco ball. Si Heb Abi talaga. Dapat mo na malaman na wala lang ang mga Tapos ano nangyari ngayon sa matatanda? Dumilim, tapos gumuhit ang madilim or matalim. Nakidlat, Papa Jepoy. Bumuhos ang malakas na ulan at yumanig ang lupa. Lumindol na, Papa Jepoy. Tulad ng kanyang babala.
Oo, tulad ng kanyang babala. At sa matinding takot ay nagsunura ng mga mangingisda sa di nila nakikilalang matanda. Hindi natinag si Kablan sa loob ng kanyang tindahan. Kahit ang lakas na ng lumindol, bumagyo, bumaha, andun pa rin siya. Oo. Hindi siya malis. Sa halip, Papa Jepoy, tuwang-tuwa pa siyang humahalakak. Parang nakikita niya ang pagbuhos ng baha at ng ulan. Oo. Nilabas niya yung lambat niya, no? Sabi niya, teka, manghuhuli ako. Daming dumadaan. Hindi lang yun. Kasi sabi niya, lalong maghihirap ng mga tao at tsak, nabibili sila ng mga paninda niya. Yun yung iniisip niya. Naglalaro na sa isip niya na ngayong napakalakas na trahedya nito, mas tataas pa yung presyo. Parang hoarding ba? Ganun ginagawa niya. So, tataas. So, ipapautang niya ang lahat ng pagkain at damit na bulto-bulto na nakaimbak sa kanyang bodega. Panghihinayang, ginawa ni Kablan, gumanti ang pobreng matanda. Ibig sabihin talagang siya, oportunista. Ngayon, tulad ng takot na itinanim mo o susero sa lahat ng nangangailangan sa oras ng kagipitan, magiging isda ka rin na katatakutan ng lahat sa karagatan. Parang isinumpa na ng matanda. Ginawa siyang isda. Sa muling pagtaas ng tungkod ng matanda. Lalong dumadagungdong ang mga kulog at tumalim ang mga kidlat tulad ng sinabi nito. Bumaha ulit. Bumaha ulit, Papa Jepoy. Hindi na uminto yung ulan, Papa Jepoy. Hanggang sa itaas ng burol, parang inakyat ng tubig. Tanaw na ng lahat. Pero siya, hindi pa rin siya umalis. Hindi pa rin. Ngayon, lumabas si Kablan sa tindahan, Papa Jepoy. Nanginginig ito sa sobrang takot. Natakot na siya. Natakot na siya. So, lumabas siya. Para bang yung si Kablan, di na nakatiis. Para meron na siyang, kumbaga, nasampahan ba? Para nanginginig na. At maya-maya pa, Papa Jepoy, nakarinig sila tumunog. Kasi tinaas nung matanda yung baston niya. Nakita niya yung Kablan eh. May tumunog? Tinaas niya yung baston niya. Tumunog, gumanon. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Yung baston niya, speaker. Itinaas niya yung baston niya. Speaker pala. Pinakalagay. JBL. At itinuro niya doon kay Kablan. Tinuro, tapos pagturo niya, tinamaan itong si baril pala yun. Tinamaan itong si Kablan. Basta tumunog na lang gumano, no? Pating! Binaril niya muna. Oo. Binaril niya. Tumunog na gano'n. Pating! Tapos? Sabi nung mga tao, tumunog parang nag-bounce parang gano'n. Sa isang iglat nawala itong si Sino nawala? Itong si Kablan. Nawala itong si Kablan. At ilang weeks, Papa Jepoy, at dumaan yung isang buwan. Nagulat itong mga tao dahil meron sila nakitang malaking isda. Malaking isda at tutulis ng mga ngipin. Mabangis. Tapos iniisip ng mga tao doon na wala si Kablan na. Si Kablan kasi medyo chubby. Ayun, sabi nila, iniisip nila baka ito yung parang kaugali swapang daw yung itong nilalang na ito, yung itong pa tawag diyan? Isdang malaki. Iniisip nila baka si Kablan yan. Ganun. Mula noon, Papa Jepoy, pagalipas nga ng isang buwan, nakita na nga nila itong... I-drawing mo yung nakita nila. Ha? I-drawing ko? I-drawing mo yung nakita nila.
Pating ha. Sabi mo pating, yung nakita nila ha. So, paalala ko sa inyo, ang pating ay never nabubusog. Ang pating ay isa sa mga pinaka mabagsik na hayop sa ating mundo. Ang ugali ng pating ay kain lang ng kain. Galaw ng galaw yan. Kain ng kain. Parang ugali ni kablan. Oh. Na walang tigil sa panlalamang. Oo. Walang tigil. Walang kabusugan. Sugapa ba? Sugapa, Oo, yun. Kaya pinarusahan siya ng isang matanda. Ang dami na nanonood. Oo. Itinuro ng baston. Basta narinig na lang nila yung pagturo ng baston. Pating! Yun yung narinig nila. At biglang nawala itong si Kablan. Pero pagkalipas ng isang buwan, may lumabas pero isang malaking isda na matutulis yung matakaw. Kasi kung kahit sino-sino mga malilit na isa, kinakain niya, Papa Jepoy. So ito na yon yung malaking May itlog Para malaman na lalaki? Para malaman na lalaki. Hayop na starfish. Starfish ba yan talaga? Barangay LS 97.1 Forever Number 1